Good morning! So, ayan guys, pag-usapan natin ang kasalukuyang sitwasyon kung sino ba ang higit na apektado. Kami ba na nandito sa lugar ng may mga missiles or kayo na nasa Pinas? Pag-usapan natin to. Kasi marami sa comment section, dun sa video ko, may video ako na talagang umabot na siya ng mahigit 3,500 comments yesterday. Pero di ko na nga mga binabasa sa sobrang dami. Kasi di ko rin talaga kayang basahin. Di man ako naka-focus lang sa ganun. Marami akong iniintindi. Pero nakita ko sobrang dami yung comment. At ang babad, lahat puro masasama yung comment. Kasi yung mga tao doon, sila yung mga loyalista, pinklawanista. Pero yung doon, marami fake sila, yung mga fraud account. Tinignan ko naman yung mga nila, mga fraud account. Pero di ako nagbabasa na ng comment. Ngayon, guys, ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo, sino bang mas apektado, kami o kayo? Gusto ko lang ipaalala sa inyo na oo, sa pinapanalangin nyo na OFW, wag nang tulungan, dyan na lang sa gera at sana tamaan ng mga missiles, wow, okay? Pero ito yung sasabihin namin, wala kayong missiles dyan, yes, pero mas apektado kayo. Bakit kamo? Ang Pilipinas walang sariling petroleum company. Ngayon, nag-i-import lang kayo. Saan kayo nag-i-import? Sa Middle East, sa China. Ang China, saan nanggagaling ang kanilang importation ng petrolyo? Dito sa Middle East. Ngayon, nagsara ang Hormuz. Yung daanan, nagsara yon. Hindi makakapag-import kasi sinara ng Iran yun. Okay? So, wala nang supply. Papaano ngayon? Sapat ba ang supply ng Pilipinas? Hindi. Kung tatagal pa ito, ngayon pa nga lang, ilang araw pa lang, like mahigit 1 linggo pa lang to, tumaas na ng tumaas. May nakita nga ako, nakapost umabot na ng 90 plus sa kanila. Yung iba 70 plus pesos per liter. So, kayo ngayon, apektado na. Once na tumaas ang presyo ng petrolyo, lahat tataas yan. Lahat, as in lahat. Walang pati asin, sinasabi ko sa inyo, lahat yan tataas. Kasi konektado lahat yan. Petrolyo ang nagpapatakbo ng industry. Okay? So, yung mga traders na yan, hindi man yan papayag na yung inimport nila na tumaas, hindi sila kikita. Kasi sa lahat ng manlalamang sa mundo is yung mga traders na yan. Oo, ako, alam ko yan. Dati ako sa sales. Diyos ko, magulat ka nga Yung presyo ng isang bag pala, halimbawa, let's say lang in peso natin pag-uusapan. Halimbawa, 15 pesos yan sa kapital. Binibenta yan like 200 pesos. Imagine mo yung tinubo ha. Imagine mo yung tinubo. Ganon ang kalakaran ng traders. Kaya, wag niyong sasabihin na kayo hindi maapektuhan. Kasi yung mga traders na yan, sila yung kikita, kayo yung maghihingalo, mga nasa comment section ko. Baka akala nyo, sabihin nyo, wala naman kaming sasakyan, di kami masahe. Lahat nga itataas yan. Lahat ng bilihin, sabi ko nga sa inyo, pati asin. Lahat yan. So, sinong kawawa kayo? Handa ba kayo? Ang sweldo nyo ba tataas? Hindi. Hindi tataas ang sweldo nyo for sure. Hindi tataas ang sweldo nyo. Dahil ang sweldo sa Pilipinas, bago yan tumaas, dadaan yan sa yung idadaan nila sa Kongreso, sa Senado. Ganun ang mangyayari. Hindi yung kusa lang nagtataas yung boss mo. Hindi ganun. May sinusundan silang batas. Ang hirap. Sobrang pagtatalunan pa, pag-aawayan pa. So, sinong kawawa? Bali, ang mangyari nyo, yung budget nyo before or sa kasalukuyang sitwasyon, the same cycle lang din ang gagamitin nyo. Pero yung bilihin, mataas na. So, saan kayo kukuha? Wala. Sinong kawawa? Sino apektado? Kami o kayo? Kayo. Kawawa kayo.